Naalala niyo ba yung nag-send ng kwento sa atin mula sa Morocco? Ngayon, siya ulit ito pero this time ibabahagi niya ang very first time na naranasan niya ang katatakutan. Hindi ito nangyari sa abroad, kundi dito sa Tagaytay. Isang overnight trip na dapat puno lang ng kasiyahan, tawanan, inuman, pero nauwi sa isang gabi na hindi makakalimutan dahil sa isang lalaki na hindi naman dapat nandoon. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, just check the link below sa description box and also sa TikTok bio ko. And of course, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. Before we begin, I would like to give a huge shout out to Sheila Dairit and Lot Magtanong from the Cancer Institute of Sacred Heart in Angeles City, yung hospital po doon. Kahit naka-face mask ako sa loob ng hospital, nakilala pa nila ako, Ate Beb, sabi nila gano'n. So nagpa-picture sila. Actually, ito pa yung damit ko doon. So hello po sa inyo. Maraming salamat po sa suporta nyo and of course sa tulong na binibigay nyo po sa nanay ko. Kayo na po bahala sa kanya. Also, kamakailan lang nagkaroon ng lindol na naman sa Davao. So lahat ng mga proceeds na makukuha ko from this video, I'm going to donate them sa mga na-affect ng lindol sa Davao. Maraming salamat po sa magiging support nyo if ever na mapanood nyo man itong video na to. Hello Ate Bebs at sa lahat ng makakabasa at makakarinig nito mula sa YouTube. Nakapag-share na ako minsan dito yung tungkol sa Morocco Spooky Serie. Ito naman ay tungkol sa kauna-unahang experience ko sa katatakutan. Ito ay nangyari noong 2 years after kong graduate ng college. Minsan, naisipan naming lahat na magtaal lake viewing at mag-inuman overlooking. Uwian lang ito dahil lahat noon ay hindi naman talaga nagplano. Galing work bale Friday ng hapon na yon. Normal na sa amin yung ganoong klaseng yayaan. Walang plano-plano, basta matripan, lalarga kami kaagad. At yun na nga, convoy lahat. Puro babae ito, partner-partner. Imagine, marami kami. Mga 100 siguro. Dumaan kami sa bahay ng isang girlfriend ng friend at sa Robinsons. Bumili kami ng madaming food pang dinner na rin kasi. At syempre, midnight snacks kung madaling araw na kami matapos. On the way up to Tagaytay, nagkaroon ng sobrang traffic. Kaya dumating kami doon around 9 PM na yata. Disappointed kami dahil madilim na at hindi kita ang Taal Lake. Pero dahil planado na, lahat kami ay nag-agree na maghanap ng hostel type na merong balcony. Maraming ganoon noong araw sa Tagaytay. Nagtanong kami sa isang tricycle driver doon at nagpaunlak naman siya na dadalhin kami sa isang lugar na ika niya ay sikat namang pinupuntahan ng mga gustong mag-picnic by the view. At malapit lang daw ito sa roundabout. At hindi na nga kami nagpahinay-hinay pa at sumunod na kami sa tricycle driver. Pagdating doon, malapit nga ito sa kalsada mismo. Familiar ako dahil kapitbahay lang ito ng mga relatives ko na nasa Tagaytay. So, hindi ako kinabahan sa lugar. Alam kong safe kami kung sakali kahit na napansin kong iba na ang aura ng facade ng bahay. 3 kotse kaming biglang nagpark doon sa maliit na kalsada kung saan nandoon mismo ang hostel type na piknikan. Nailawan ito ng 3 sasakyan, kaya kitang-kita ko ang itsura ng facade. Bungalow type ito na merong lumang-luma na main entry door at tinatago ito ng unkept bougainvillea plants na medyo tuyo na ang mga bulaklak. Kaya ang sukal-sukal tignan ng aura. At pagbaba naming lahat, sumunod kami sa may-ari nito. Isang may edad na 65 years old pataas na ale. Hawak ng susi. Doon ko lang napansin na ang pinto pala ay nakakadena at padlock lang. Binuksan niya ito at habang lahat kami ay naghihintay sa likod niya, tahimik kaming lahat nag-aabang. Pagkabukas niya, bumungad sa amin ang isang makitid at madilim na hallway na may dilaw at mahina na bombilya ng ilaw. At pagpasok namin, amoy lumang bahay, parang amoy amag na parang basa na. Lumakad kami dahil pinakita niya ang mga kwarto at binuksan ang pinto sa kabilang dulo na palabas sa isang open balcony na overlooking sa Taal Lake. Masukal ang mga puno sa baba ng balcony at napakadilim na ng view ng mga oras na yon. Finally, umalis na ang may-ari at lahat kami ay nag-ayos na ng mga gamit.
Biglang ingay ng buong lugar, imagine. Tawanan, kulitan at sigawan. Siyempre, inuna naming ayusin ang mga pagkain at mga inumin sa balcony dahil doon kami magsistay the whole night. 2 bedrooms pala ito at may maliit na toilet and bath. Nagumpisa na kami mag-init ng mga pagkain namin at mag-sound trip. Ubod ng saya namin dahil naparami kami ng gabing yun. At pagkatapos kumain, tuloy-tuloy sa inuman at daldalan at tawa ng walang katapusan. Mga around 3 a.m., napansin naming medyo lumalamok na sa balcony. Kaya binuksan namin ang electric fan na sadyang nandoon sa loob ng kwarto. Nilagay namin ito sa lamesa sa balcony katabi ng pintuan papasok ng hallway. Samantalang kami naman ay natapos na mag-inuman at nagsiupo na sa harapan ng balcony para magpahangin lang. Humupa na ang ingay namin ng mga oras na ito. Samantalang hindi ako mapalagay sa mga naririnig ko. Naririnig ko ang electric fan na nag-iingay na parang nakakahigop ng tela o papel sa likod. Tapos mawawala at magiging normal ulit ang tunog ng hangin. Kabisado ko ang tunog na parang natatakpan ng isang bagay ang hangin ng isang electric fan dahil ito yung business namin, repair shop ng electrical and mechanical appliances. Hindi ako nagkakamali sa naririnig ko. Merong naglalaro sa likod ng electric fan, kaya nag-iiba ang tunog ng hangin nito. Lumingon ako sa likod kung nasaan nakapatong ang electric fan. At laking gulat ko nang may nakita akong anino. Anino ng isang matangkad na sobrang payat na lalaki. Hawig ng postura ng bangkay. Nakatayo sa sulok ng balcony mismo sa tabi ng pinto at electric fan. Ang nakakakilabot pa na patingin nitong galit na galit sa amin. Pero alam kong kaluluwa lang siya dahil silhouette lang ito. Tipong transparent lang. Nanigas ako sa upuan ko at humarap sa madilim na taal view. Maya-maya yung isang tropa ng girlfriend ko biglang nagsalita. Ito pala ay may active na third eye. Ang sabi niya, "Guys, huwag kayong matakot ha. Pero kaninang paglingon ko sa likod, meron akong nakita sa bintana, lalaking matangkad na lumabas galing bedroom 1. At doon, lahat ng kasama namin ay nagsalita. Lahat pala kami ay nakarinig ng kakaibang tunog ng hangin ng electric fan. At nakita ang lalaking multo sa corner ng balcony na yon. Lahat kami ay kinilabutan, nagdasal. Lahat kami ay nagsiksikat sa bedroom 1. Doon kami dikit-dikit na umupo at natulog. Dahil pagkita namin sa siwang ng door ng bedroom 2, may 2 pares ng paa ng isang lalaki doon. Hindi na naming makuhang umalis dahil ayaw naming mag-eskandalo doon sa neighborhood at hindi naman namin alam kung saan hahanapin ang may-ari ng bahay. Ayaw naman naming takbuhan para sa payment. Kinabukasan, pagbayad namin sa may-ari, tinanong namin kung ano ang issue ng lugar na yon. Halatang ayaw niyang pag-usapan at tila parang galit siya. Pero pinilit naming sabihin sa kanya ang pangyayari nung madaling araw. Doon, inamin niyan dati pala itong tirahan ng kanyang anak na binata. Natagpuan na lang ito isang gabi na walang buhay. Ito daw ay naglason dahil iniwan ito ng asawa. Mula noon, hinding-hindi na ako bumalik sa piknikan na yon. Hanggang ngayon ay nandun pa rin ito. Dinagdagan nila ito ng extended balcony sa tabi, tables and chairs para sa gustong mag-picnic viewing ng Taal Lake. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Bakit naman ganyan? Naku po, sinasabi ko talaga sa inyo. Nakakatakot yung mga yung nakikita mo yung pares ng paa doon sa ilalim. Yung, Bini ko, Gary! Ayoko ng ganyan. Buti na lang yung kama ko dyan. Wala siyang space sa ilalim ng bed. Kung may kukunin man ako, may titignan man ako sa ilalim. Wala akong makikita ng pares ng paa sa kabilang side. Sobrang unique ng mga na-experience nung OP natin. Kasi very unique din yung na-experience niya sa Morocco eh. Tapos yung ngayon, unique din. Something about the electric fan. So I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Love you.